Sa hapunan, malakas na sinabi ng anak kong si Renato, "Talo ka talaga, pero hindi ang bagong asawa ni Mama." Wala akong sinabi, pero nasaktan ako ng sobra. Makalipas ang 1 linggo, wala nang sasakyan si Renato, wala nang pera, at wala nang matitirhan. Noong gabing iyon, biglang tumawag ang ex ko sa akin na parang nababaliw sa takot, at may sinabi siyang nagpabago ng lahat. Bago tayo magpatuloy, pakikalma niyo na po ang subscribe sa channel, at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Sa hapagkainan ng pamilya sa aming maliit, pero maaliwalas na bahay sa Quezon City. Amoy pa rin ang inihaw na liempo na hinalo sa mabangong kanin na bahagyang lumalamig na sa mga plato. Karaniwang gabi ng tag-init sa Metro Manila. Yung tipo na binubuksan ang mga bintana para pumasok ang malamig na hangin mula sa mga puno ng nara sa labas. Si Renato, 30 taong gulang kong anak, ay nakaupo sa tapat ko. Tinutusok-tusok ang natirang ulam ng sobrang lakas. Si Annalyn, 28 anyos kong anak na babae, ay nasa kanang tabi ko. Mumingiti ng matamis para mapanatili ang katahimikan tulad ng dati. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa mga walang kwentang bagay, trabaho, panahon, mga bagong tanim na sampag-iita sa likod bahay. Bigla na lang binagsak ni Renato ang tinidor niya. Parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. "Talo ka talaga, tatay," malakas niyang sabi. Parang hinhiwa ng kutsilyo ang hangin. Pero si Tito Darwin, ang bagong asawa ni Mama, hindi. May alam talaga siya sa buhay, malalaking negosyo, mamahaling sasakyan, lahat na. Sa kanya na lang ako tatawag na tatay mula ngayon. Nakabitin ang mga salita, mabigat at matalas. Parang sinuntok ako sa dibdib. Hinigpitan ko ang hawak ko sa baso ng tubig. Malamig ang pawis sa mga daliri ko. Pero wala akong sinabi. Hindi pa. Napasinghap si Annalyn, tinakpan ang bibig, malaki ang mga mata sa gulat. Napatingin ako sa larawan ng pamilya sa dingding sa likod ni Renato. Lumang litrato mula 10 taon na ang nakalipas. Lahat kami nakangiti sa isang handaan sa barangay. Noon pa, bago nawasak ng hiwalay ang lahat. Paanong nasabi niya yun gayong lahat ng ginawa ko para sa kanila? "Renato, hindi naman ganyan yon." Mabilis na sagot ni Annalyn. Matatag ang boses pero may hapdi. Sumandal siya pasulong. Umiingay ng kaunti ang upuan. "Nariyan si tatay sa buong buhay natin. Siya ang nagtayo ng pamilyang to, hindi yung ibang tao. Sobrang sakit naman ng sinasabi mo." Tumawa si Renato ng pagak. Itinulak ang plato palayo na muntik nang mahulog sa mesa. "Sakit. Sige nga, teka. Tingnan mo siya, 62 anyos na, construction worker pa rin, hirap na hirap. Si Tito Darwin talaga ang successful. Alam niya kung paano manalo. Si tatay average lang." Bigla siyang tumayo, umingay ang upuan sa sahig na kahoy, nakakairita sa pandinig ko. Nakaupo lang ako roon, natulala, bumabalik sa isip ko ang isang alaala mula noon. Pagkatapos ng hiwalay, umalis si Elena para sa mas magandang buhay. 20 anyos pa lang si Renato noon. Bagong graduate pero walang trabaho. Ibinigay ko sa kanya ang susi ng bagong-bagong Toyota Vios. "Hindi naman mamahalin pero maaasahan. Para sa iyo to, anak," sabi ko noon. Proud na proud. Pero umirap lang siya at nagbulong. "Salamat na lang siguro." Pero may Mercedes daw si Tito Darwin. Matagal nang nawala ang hapdi noon. Nalibing sa araw-araw na pagtatrabaho ko para suportahan siya. Pambayad ng upa, bills, habang sunod-sunod ang bigong negosyo niya. At ngayon ito. "Renato, maupo ka nga." Sa wakas nakapagsalita ako. Mababa pero matigas ang boses kahit nakakuyom ang pangako. "Pamilya tayo. Hindi tayo nag-uusap ng ganyan." Tumawa siya ng mapait. "Pamilya. Talaga lang ha. Pinipigilan mo lang ako, tay." Si Tito Darwin ang nakakaintindi. May totoong payo siya, totoong oportunidad. "Ikaw, luma na." Sabay kuha ng jacket sa sandalan ng upuan at mabilis na lumabas. Mabigat ang mga hakbang sa sahig. Hinawakan ni Annalyn ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. "Huwag mo siyang pakinggan, tay. Mali siya. Ikaw ang pinakamagaling na tatay para sa amin." Siguro naiinggit lang siya o ano. Nakakagaan ang sinabi niya. Pero sariwa pa ang sugat. Tumayo rin siya. Niyakap ako ng mahigpit. "Kakausapin ko siya mamaya. Mahal kita." Sumunod siya kay Renato. Sarado ang pinto. Natira akong mag-isa sa katahimikan. Nakaupo pa rin ako, nakatitig sa magulong mesa, kalat na plato, gusot na tissue, liempo na malamig na sasabaw. Bumilis ang isip ko. Pinag-iisipan ang pagtataksil. Paano nangyari ito? Si Renato nakatira ng libre sa bahay na binili ko para sa kanya. Gumagamit ng sasakyan na pinapagawa ko, habang malapit na malapit kay Darwin.
Yung 55 anyos na negosyanteng yumayaman matapos ang hiwalay. Si Darwin na laging naka-Amerikana at mayabang na ngiti. Laging bumubulong kay Elena na itataas niya raw ang pamilya. Pero ako ang nagtatayo ng bahay sa init ng Maynila. Nagtatayo hindi lang ng mga gusali, kundi ng kinabukasan ng mga anak ko. Tinutukso na ako ng larawan sa dingding. Alaala ng masaya noon. Matigas ang tunog ng oasan sa kusina. Lalong lumalim ang katahimikan. Hindi ko inayos ang mga plato. Hindi ako tumayo. Sa halip, pinakuluan ko ang galit. Pinag-iisipan ko ito ng paulit-ulit hanggang naging matalas na desisyon. Naalala ko ang bawat overtime, bawat kanseladong bakasyon para sa bills niya, bawat beses na binabanggit ang pangalan ni Darwin. Tama na. Kung talo ako sa paningin niya, matututo siya kung ano ang buhay na walang suporta ko. Oras na para maglagay ng hangganan. Malamig ang hangin sa likod bahay. May amoy ng bagong namukadkad na sampaguita mula sa kapitbahay. Iniwan ko ang mesa na magulo pa rin. Nakabukas pa ang ilaw sa dingding. Nakikita sa sliding door. Kumuha ako ng beer sa ref, malamig ang bote sa kamay ko. Lumabas ako sa balkonaheng kahoy na gawa ko mismo. Umiingay sa ilalim ng paa ko. Bituin na puno ang langit sa Quezon City, parang mga brilyante sa madilim na tela. Binuksan ko ang beer, sumitsit ng masarap. Uminom ako ng matagal, pinantay ang pait sa loob ko. Naglakad-lakad ako sa damuhan na basa pa ng hamog. Hindi ko maalis sa isip ang sinabi ni Renato. Parang kaulit-ulit sa ulo ko. Lalong nag-aalab ang apoy na matagal ko nang pinipigilan. Naupo ako sa lumang upuan sa labas na gawa ko noon pa. Kupas ng pintura sa tagal. Tumingala ako sa mga bituin. Parang hinugot nila isa-isa ang ang mga alaala. Naalala ko ang araw na binili ko yung bahay kay Renato. 5 taon pagkatapos ng hiwalay. 25 anyos pa lang siya noon. Palipat-lipat ng trabaho. Lagi may dahilan. Tay, kailangan ko ng matitirhan para makapagsimula. Sabi niya noon sa telepono. Parang nanghihingi. Kaya ginawa ko na naman ang ginagawa ng isang ama. Kinuha ko sa savings ko. Binayaran ang down payment ng simpleng 2-bedroom sa safe na subdivision malapit dito. Sa pangalan ko pa rin ang mortgage. Wala namang credit siya noon. Chance mo na to, anak. Sabi ko habang nakatayo kami sa walang laman na sala. Malakas ang amoy ng bagong pintura. Ngumiti siya. Tinapik ang likod ko. Pero ilang buwan lang, ako na lang ang nagbabayad. Isang beses lang to, tay. Naging hanggang makahanap ako ng malaki. At si Darwin, naroon na noon pa sa background. Nagdadala kay Elena sa mamahaling bakasyon, habang ako ang nagbabayad ng bills ng mga anak. Isa pang inom ng beer, lumakas ang galit ko. Flashback noong nakaraang Pasko. Binuksan ni Renato ang sobre na ibinigay ko. May tseke para sa pagpapagawa ng sasakyan niya. Salamat, pero may plano raw si Tito Darwin i-invest sa ideas ko. Sabi niya nang walang gana. Lagi na lang si Darwin. Pinalitan niya ang lugar ko sa pamilya habang ako ang nagtatayo ng pundasyon. Pero ngayong gabi, sa ilalim ng mga bituin, may nagising sa akin. Hindi ko napalalagpasin ito. Matagal ko nang ginagabay ang pagiging patas. Overtime sa construction site sa gitna ng traffic at alikabok. Lahat para mabigyan sila ng hindi ko naranasan. Ang pagiging sakim ni Renato, ang paghamak niya sa lahat ng ibinigay ko. Panahon na para matuto siya. Kinrus ko ang walang laman na lata. Sumikad ang tunog, inilagay sa railing. May ilaw na ng umaga sa silangan. Nagiging kulay abo ang langit. Tinitigan ko ito habang lumilinaw ang plano ko. Maaga akong gumising. Puno ng determinasyon ang katawan ko. Nawala na ang mga bituin sa likod bahay, pero nanatili ang linaw sa isip ko. Hindi ako nag-almusal. Kinuha ko lang ang susi sa kawit malapit sa pinto. Malamig ang metal sa palad ko. Sumakay ako sa lumang pickup ko. Umandar ang makina ng pamilyar. Pinutol ang katahimikan ng umaga sa Quezon City. Basa pa ng hamog ang mga sasakyan sa tabi ng kalsada habang papunta ako sa subdivision ni Renato. Yung pinili ko noon dahil safe at malapit. Sariwa ang hangin, may amoy ng basang damo, pero matalas ang focus ko. Walang pag-aalangan, aksyon na. Pagdating sa tapat ng bahay niya, nakita ko ang Veos na ningning pa sa driveway, bagong hugas pa mula sa huling bayad ko. Mukhang tinitirhan pero hindi inaalagaan ang bahay. Nakasara ang kurtina. Bumaba ako, umingay ang bota ko sa graba. Kumatok ako ng matigas, 3 malakas na katok. Narinig ko ang kaluskos sa loob. Pagkatapos ang pag-ikot ng susi. Binuksan ni Renato ang pinto. Gusot ang buhok. Antok pa ang mata mula siguro sa late night. Nakapajama pa siya. Malayo sa mayabang na lalaki kagabi. Tay, bakit ang aga mo? Bulong niya habang kinukuskos ang mukha. Gulat at inis ang boses. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ibibigay mo ang susi ng kotse.
Renato. Gayon na. Kumurap siya, tumawa ng pek. Ha? Hindi, akin to. Ibinigay mo sa akin. Ibinigay ko. Ulit ko, matigas ang boses. Naalala ko bigla ang araw na sinorpresa ko siya. 22 anyos pa lang siya. Walang trabaho matapos mag-drop out sa college. Para makapagsimula ka, anak, sabi ko noon, may ribbon pa sa hood. Pero umiling lang siya. Okay lang, pero may mas maganda raw para sa akin si Tito Darwin balang araw. Matagal ko nang nilunok ang hapdi noon. Nagbabayad pa rin ng insurance buwan-buwan. Ngayon, sa ilalim ng umagang araw, lalong tumibay ang desisyon ko. Sa pangalan ko pa rin nakarehistro. Patuloy ko habang kinuha ang registration sa bulsa. Bagong tiklop ang papel. Ako ang nagbayad ng lahat. Akin to at kinukuha ko na. Tumigas ang mukha ni Renato. Hinawakan ang door frame. Hindi mo pwedeng kunin lang basta. Magnanakaw ka niyan. Lumapit ako. Pantay ang tingin namin. Hindi, anak. Ang panatilihin mo nang walang pahintulot. Yan ang pagnanakaw. Ibigay mo ang susi o tatawagan ko ang pulis ngayon din. Nagalangan siya. Tumingin sa kotse. Bumalik sa akin. May kapitbahay sa kabilang bahay na tumigil sa pagdidilig ng halaman. Nakatingin sa amin. Tumutulo pa ang hose sa sidewal. Lumakas ang tensyon. Kantang ibon lang ang naririnig. Sa wakas, may bulong na mura. Pumasok siya at bumalik na may nakasabit na susi. Inabot niya sa akin. Nanginginig ang kamay. Sage, kunin mo. Mababa to, tay. Totoo pala sinabi ni Tito Darwin. Bitter ka talaga. Kinuha ko ang susi ng walang salita. Mabigat ang tagumpay sa palad ko. Sumakay ako sa driver's seat. Pamilyar ang leader. Umandar ng maayos ang makina salamat sa tune-up na binayaran ko noong nakaraang buwan. Nakatayo si Renato sa balkonahe. Galit na galit habang umatras ako. Sa rearview mirror, lumiliit siya pero nanatili ang apoy sa mata niya. Habang nagmamaneho pauwi sa mga kalsada ng Quezon City, mga bagong tanim na akasya sa gilid, naramdaman ko ang bagong lakas. Tumitik ang orasan sa dashboard. At napunta ang isip ko sa susunod na hakbang. Malapit lang ang bangko downtown. Simula pa lang ito. Ang biyahe papuntang bangko sa may Cubao ay pamilyar. Kinangang Manila bay sa kaliwa ko habang sumisikat ang araw. Ipinarke ko ang Vios sa parking ng bangko. Malamig pang aspalto. Kinuha ko ang folder ng dokumento mula sa glove box. Mga statement, deed of sale, maayos lahat. Pumasok ako sa glass door. Sumaludo ng mahina. Sumasalamin ang malinaw na langit ng tag-init. Tahimik ang loob. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bota ko sa tiles habang lumalapit sa teller. Isang babaeng nakaniit na blouse ang ngumiti. Magandang umaga po, sir. Ano po ang maitutulong ko? Inilagay ko ang IE at mortgage papers sa counter. Maingat na inilatag. Gusto ko po i-cancel ang automatic payment sa account na to. Ari-arian ko po ito, pero nagbago na ang arrangement. Tumango siya, nagtype sa computer. Ritmiko ang tunog. Habang tinitingnan niya ang detalye, naalala ko bigla ang araw na pinirmahan ko yung papeles. Naroon si Renato noon, nakaupo lang sa real estate office. Nagsa-cellphone habang ako ang nag-initial sa bawat page. Salamat, tay. Perfect tong lugar na to. Sabi niya nang walang gana, hindi man lang tumingin. Overtime savings ko ang down payment. Pawis ko pa sa construction site ang amoy noon. Wala na si Elena noon, kasama na si Darwin. Pero gusto ko pa ring mabigyan ng matibay na pundasyon si Renato. Ngayon, habang hinihintay ko ang confirmation ng teller, lalong tumibay ang dahilan ko. Okay na po lahat, sabi niya pagkatapos, nagprint ng form. Kailangan niyo lang po pirmahan dito para matigil ang transfer. Ipapadala namin sa resident sa pamamagitan ng liham. Pero baka ilang araw pa. Matigas ang pirma ko, dumudulas ang ballpen. Okay lang po, salamat. Habang kinukuha ko ang mga papel, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Lumabas ako sa tahimik na sulok malapit sa halaman. Sinagot. Si Renato, sumabog ang boses bago pa ako makapagsalita. Tay, ano ba to? Tumawag ang bangko. Stop na raw ang bayad. Palisin mo ako. Bahay ko to. Hinawakan ko ng mahigpit ang phone. Mainit na ang plastic sa tainga ko. Bahay ko to, Renato. Pangalan ko sa deed. Pera ko ang nagpapatakbo. Hindi ka naging tenant sa papel. Bisita lang na pinayagan ko, habang lahat ng bayarin sa akin. Matagal ka nang may panahon para tumayo. Huminga siya ng malalim. Galit na nagiging desperado. Hindi mo to pwedeng gawin. Saan ako pupunta? Sobrang cruel mo. Sinisira mo buhay ko dahil lang sa isang comment. Isang comment. Ulit ko habang may lumilipas na customer na nakatingin sa malakas na boses sa speaker.
Matagal ng pagsasamantala, anak. Matagal akong nagtatayo habang ikaw nakasandal kay Darwin. Panahon na para tumayo ka mag-isa. Nang hingi siya ngayon, mabilis ang salita. Hintayin mo, Tay, mag-usap tayo. Hindi ko sineryoso. Tumutulong si Tito Darwin. Pero please wag mo to ituloy. Pinatay ko ang tawag, tapos na. Pero naririnig ko pa rin ang desperasyon niya sa isip ko. Isinilid ko uli ang phone. May text na naman siguro galing sa kanya o sa iba na isa sa linya. Habang lumalabas sa bangko, sinapian ako ng araw. Naisip ko kung kanino siya pupunta ngayon. Pauwi na ako. Pamilyar ang ingay ng pinto pagpasok ko. Nasa ilalim ng braso ko pa rin ang papeles mula sa bangko. Walang kahirap-hirap ang biyahe mula Cubao. Maayos ang views sa mga kalsadang tabi ng Ilog Pasig. Pero naririnig ko pa rin ang desperadong boses ni Renato sa tawag. Inilagay ko ang susi sa counter sa kusina. Tumunog sa granete. Nagbuhos ako ng kape mula sa pot na inset ko kanina bago umalis. Umusok ang kape, mabango. Pinapakalmahan ako sa gitna ng gulo. Naupo ako sa lumang armchair sa sala. Sinag ng araw sa mga kurtina. Ginintuang ang liwanag. Nag-vibrate uli ang phone ko. Text mula kay Annalyn. Tay, tumawag si Renato sa akin na babaliw. Sabi mo tinanggalan mo siya ng lahat. Ano nangyari? Umorder ako ng kape. Mainit sa katawan ko at mabilis akong nag-reply. Kinuha ko lang ang akin. Magiging ayos siya. Pero bago ko pa maibaba ang phone, tumawag si Annalyn. Sinagot ko, sumandal sa upuan na kupas na ang tela sa tagal. Hello, anak. Sabi ko ng mahinahon. Tay, anong nangyayari? Sagot niya. Puno ng pag-aalala, mabilis ang mga salita. Galit na galit si Renato tungkol sa kotse at bahay. Sabi niya pupunta siya kay Tito Darwin for help. Sabi pa raw ni Darwin, ayusin ka niya raw. May ituturo raw sa'yo. Okay ka lang ba? Parang bagong alon ang dating ng balita. Pero hinawakan ko ng mahina ang tasa. Si Darwin na naman, yung 55 anyos na ahas na nakasweet, nagmamanipula mula sa dilim. Lumapit ako sa bintana, tumingin sa tahimik na kalsada kung saan naglalaro ang mga bata sa init ng tag-init. Mahina ang tawa nila. Okay lang ako, Annalyn. Nagdadrama lang si Renato. Ano pa ang sinabi niya tungkol kay Darwin? Nagalangan siya. Naririnig ang hininga sa linya. May alok raw si Darwin na sagutin muna ang mortgage. Pero kapag putulin na ni Renato, lahat ng koneksyon sa'yo. At tumawaw si Darwin. Sabi niya sobrang matagal ka ng martyr. Naniniwala si Renato, Tay. Galit pero desperado. Tumango ako sa sarili. Nagkakasama-sama ang mga piraso. Siyempre pupunta siya kay Darwin. Yung lalaking sumingit sa buhay natin pagkatapos ng hiwalay. Bumalik ang alaala, habang nakatitig sa lumang larawan sa ibabaw ng fireplace. Larawan namin 4 noon sa isang fiesta, bago nawasak lahat. 1 taon pagkatapos umalis si Elena. Dumating si Darwin sa birthday ni Renato, na hindi inimbita, pero may mamahaling regalo. Isang relo na mas maganda kaysa toolbox na ibinigay ko. Magaling magtayo ng bahay ang tatay mo. Sabi ni Darwin noon na may kindat. Pero ako ang magtatayo ng kinabukasan. Ngumiti si Renato habang nilulunok ko ang insulto. Nag-overtime uli kinabukasan para sa tuition niya. Paulit-ulit yon, pawis ko binabalewala. Kinang ni Darwin ang tinatanggap. Annalyn, salamat sa heads up. Sabi ko ng matigas ang boses. Naglalaro lang si Darwin, pero hindi ako aatras. Tungkol ito sa hustisya. Alam ko, Tay. Ingat ka lang. Seryoso ang tono ni Renato. Nagkwentuhan pa kami ng kaunti. Suporta niya ang tahimik na anchor bago nag-goodbye. Nag-scroll ako sa mga lumang text ni Renato. Buwan-buwan ang hinihingi ng pera. Walang thank you. Lumalim ang pagtataksil. Pero luminaw din ang plano ko. Naglalakad ako sa sala, umiingay ang sahig na kahoy, nag-check ng ilang email sa laptop. Lumalabas ang pattern ng impluensya ni Darwin. Banayad na pang-insulto at family group chat na wala na ako. May malakas na pinto mula sa kapitbahay. Naalala ko ang mga nawalang pagkakataon noon. Mas mabilis kaysa inaasahan ko ang pagbubuo ng alyansa laban sa akin. At habang ibinababa ko ang phone, napunta ang isip ko sa pagpapalakas ng posisyon ko. Sunod-sunod ang mga strategy na lumalabas. Biglang nag-vibrate uli ang phone, halos agad-agad. Hinila ko mula sa mga plano. Tiningnan ko ang screen. Pangalan ni Elena, ex-wife ko, kumukurap ng kumukurap. Parang lumiit ang sala. Nawala ang usok ng kape na parang nawawalang ilusyon. Sinagot ko, nakatayo malapit sa bintana kung saan tinutukso ng katahimikan ng barangay ang bagyong paparating sa loob ko. Roy, ano ba tong ginagawa mo? Sigaw ni Elena. Parang nabaliw at galit, mataas ang bawat salita.
Parang baliw na si Renato, sabi niya. Kinuha mo raw ang kotse niya at tinigil ang bayad sa bahay. Nawala ka na ba sa sarili? Huminga ako ng malalim, hinawakan ng bintana. Malamig ang kahoy sa daliri ko. Hello rin sa'yo, Elena. Wala akong nawala. Kinuha ko lang ang legal na akin. Kotse na binili ko. Bahay na pinondohan ko. Matagal nang may panahon si Renato para tumayo. Sumabat siya. Umiingay ang linya sa emosyon niya. Pero anak mo siya. Hindi mo pwedeng itaboy ng ganyan. Kami ni Darwin sobrang nag-aalala. May plano raw siyang mag-abogado kung hindi mo ayusin to. Si Darwin na naman, gumagalaw sa likod niya. Naglakad ako ng dahan-dahan sa sala. Dumadaan sa larawan sa ibabaw ng fireplace. Maingat ang hakbang ko laban sa bilis niya. May alaala sa gitna ng hakbang. Matapos ang divorce papers, lumipat siya kay Darwin. Patuloy pa rin ang suporta ko. Extra para sa braces ni Renato. Bakasyon na hindi ko kasama. Malaki ang plano ni Darwin sa mga bata. Sabi niya noon sa custody call, magaan ang boses. Nagpirma uli ako ng tseke. Tahimik na nagtatayo habang ipinagmamalaki nila ang sukses nila. Ngayon lumalabas ang bitak sa panik niya. Abogado, sagot ko ng mahinahon pero may bakal. Bahala siya. Lahat sa pangalan ko, Elena. Hindi ito tungkol sa cruelty. Tungkol ito sa respeto. Ako ang nagtayo ng lahat ng kinatatayuan ni Renato. Tumigil siya. Pagkatapos lumambot ang boses sa pakiusap. Roy, please, kahit noon pa. Kailangan ni Renato ng stability. Sabi ni Darwin, hindi makatwiran ka. Handang tumulong siya. Pero kapag umatras ka. Tumigil ako sa paglalakad. Nakakuyom ang panga habang lumulubog ang araw sa likod ng mga ulap. Laging may kapalit ang tulong ni Darwin. Sabihin mo sa kanilang dalawa, tapos na akong maging silent provider. Matututo si Renato ngayon o mananatili siyang nakasandal magpakailanman. Naputol ang boses niya. Papasok ang desperasyon. Hindi mo naiintindihan. Threaten niya raw putulin ka na completely. Pamilya tayo, Roy. Ayusin mo bago mahuli ang lahat. Pinatay niya ang tawag. Mas malakas ang katahimikan kaysa sinabi niya. Inilagay ko ang phone. Kumuha ko ng notebook sa drawer. Bagong-bagong page ang pinagbuksan ko. Dumating ang mga ideya, konsulta, countermeasures, nakahanda ang ballpen ko. Kasama ang notebook na puno ng sulat mula sa tawag kay Elena. Pinatakbo ko ang makina ng pick-up. Pamilyar na ungol ang humihiwa sa tahimik na hapon sa Quezon City. Mababa na ang araw ng tag-init, mahaba ang mga anino sa dashboard habang umaalis ako sa driveway. Nag-scroll sa contacts sa phone ko sa stoplight sa may EDSA. Tumigil ang hinlalaki ko sa numero ng abogado. Matagal nang kakilala mula sa construction deals na nagkaproblema noon. Walang pag-aalangan. Mas lalong humihigpit ang alyansa laban sa akin. Kailangan ko ng depensa. Green light na, bumilis ako papunta sa opisina niya sa may Pasig. Nakikita ang ilog sa rear view. Palala ng matatag na agos sa ilalim ng ibabaw. Pagdating sa simpleng gusali, pumasok ako. May amoy fresh coffee sa waiting area. Pinadaan ako ng receptionist. Maya-maya, nakipagkamay ako kay Ate. Tom, matigas ang hawak sa ibabaw ng mesa na puno ng files. Roy, anong problema? Tanong niya, sumandal sa upuan, matalas ang mata sa likod ng salamin. Inilahad ko ang mahalaga, pagkuha ng kotse, pagtigil ng mortgage, paparating na banta mula kay Renato at Darwin. Mahinahon ang boses habang binubuksan ang notebook ko sa mga importanteng punto. Gusto ko malaman ang proteksyon ko. Lahat ng ases sa pangalan ko. Pero nagsasalita sila ng abogado. At negosyo ni Darwin. May vulnerability ba roon? Tiningnan ni Tom ang mga deed na dala ko. Tumutunog ang ballpen niya. Magandang hakbang ang mag-consult agad. Bahay at kotse, matibay. Malinaw ang ownership mo. Pero kapag nag-claim sila ng emotional distress o undue influence, sasagutin natin ng records ng suporta mo. Tumigil siya, naglipat ng page. Tungkol kay Darwin, may tax liens ang companies niya based sa public records. Hindi malaki, pero leverage kapag lumala. Mag-draft ako ng cease and desist just in case. Mas malalim pa ang usapan. Parang foundation check ang mga tanong niya. May shared accounts ba? Joint ventures? Umiling ako, pero may alaala habang naghihintay ako na mag-photocopy siya. Unang beses makilala ni Darwin si Renato pagkatapos ng hiwalay. May business card na mayabang ng ngiti. Sumama ka sa akin, kid. Magaling magmartilyo tatay mo, pero ako ang nagtatayo ng imperyo. Narinig ko noon habang nag-pride at nagpirma ng tsek para sa upa ni Renato. Ngayon ang payo ni Tom ang nagbigay ng strategy. I-file ang full title transfer sa bahay. Mapipilitan silang gumalaw. Umalis ako na may folder ng draft.
Umalingaw-ngaw ang mga hakbang ko sa halway. Pakiramdam ko empowered na ako. Pero isang stop pa. Diretso ako sa accountant sa kabilang bayan. Umuungal ang gulong sa mga pamilyar na lubak. Pagpaada sa parking na may lilim ng mga akasya, pumasok ako sa opisina. Fluorescent lights sa itaas. Binati ako ni Ellen. Puno ng spreadsheets ang mesa niya. Roy, matagal-tagal na. Ano tong mga koneksyon na to? Inilatag ko ang financial statements. Itinuro ang mga transfer at mortgage. Tinigil ko ang suporta kay Renato, pero umiikot si Darwin. Tingnan mo kung may nakaligtaan akong butas. Inayos niya ang salamin. Nag-clock ang keyboard habang nagbubukas ng records. Malinis ang accounts mo. Walang joint kay Renato. Pero sa firm ni Darwin, may nakita akong irregularities sa deductions. Kung audit flags ang iniisip mo, mahilig ang bijar dyan. Matter of fact ang tono, pero may tanong. Bakit ngayon? Family fallout. Hustisya na overdue eh. Sagot ko habang nagsusulat ng suggestions niya. I-freeze ang ibang credit lines. May anonymous reporting channels. Habang nag-print siya ng sumari, naalala ko ang isang taglamig noon. Nag-wire ng pera para sa bigong startup ni Renato habang nagpapayo si Darwin mula malayo. Kinukuha ang consulting fee na ako rin ang nagbayad indirectly. Ginawang tool ni Ellen ang galit ko. Unahin mo ay secure ang retirement funds mo. Tapos kapag nagdemanda sila, countersue for repayment ng mga regalo. Pagkaalis ko, mas makapal na ang folder ko ng annotated files. Nagkakasama ang mga strategy. Pauwi sa tabi ng Pasig River, tumatakbo ang mental checklist ko. Implementasyon bukas. Puno ng purpose ang loob ng pick-up. Pero pagpasok sa driveway, may bagong alert sa phone ko. Nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Nasa desk ko noong gabing yon, nakabukas ang folder sa ilalim ng lampara. Nag-ingay ang mga papel habang pinagsasama-sama ko. Legal sa kaliwa, financial sa kanan. Tahimik ang bahay, mahaba na ang anino sa sahig na kahoy, pero matalas ang focus ko. Una akong nag-login sa online portal. Mabilis ang daliri sa keyboard para i-start ang title transfer sa bahay ni Renato. Double-check ang address sa deeds. Nakahinto ang cursor sa submit. Sandaling pause habang lumalaki ang kasiyahan. Click at tapos na. Confirmation email na parang starting gun. Susunod ang certified mail. Selyado ang mga sobre ng notice ng asset freeze. Maingat na nilagyan ng stamp. Isa kay Renato, isa kay Darwin CEO ng business niya. Matatag ang ballpen. Habang nag-print ang printer ng copies, may flashback uli. Mayabang na pagpasok ni Darwin sa kasal nila ni Elena. Nagtuos sa bagong simula habang nakabitin si Renato sa bawat salita niya. Nakalimutan ang tahimik kong kontribusyon sa tiyampag. Ginatungan nito ang susunod na hakbang, nag-login sa anonymous BJR tip line. Tinipi ang details na na-flag ni Ellen. Questionable deductions, dates mula sa public failings. Submit uli. Sumasalamin ang glow ng screen sa matatag kong tingin. Naglalakad ako sa bintana habang naghihintay ng receipt emails. Napansin ko ang barangay na humihina na. Tinatawag na ang mga bata para sa hapunan. Parang mga mata ang mga ilaw na nagsisindi. Bumalik sa desk, binabantayan ang inbox. May mga senyales na. Unread message mula sa bangko confirming holds. Delivery tracker ng mail. Nakakabigkis ang tensyon, pero mas mataas ang peder sa bawat aksyon. Pagkaselyo ng huling sobre, nagilaw ang phone ko ng alert mula kay Renato. Urgenteng kumukurap ang pangalan niya. Nanginginig ang mesa sa vibration. Matinis ang ping ng komputer sa katahimikan ng gabi. Parang hindi inaasahang bisita. Sumandal ako, matiyag ang cursor habang binubuksan ko ang email ni Darwin. Lahat capital letters ang subject line. Tigilan MNG panggigulo ngayon iyayen. Bumuhos ang salita niya sa legal na lengguwahe at galit. Banta ng demanda sa harassment. Sinasabi kong overstep ako sa assets na pamilya na raw niya na ang kinin. Nakapatong ang coffee mug ko malapit. May mansa sa dokumentong nasa ilalim. Maliit na imperpeksyon sa gitna ng paparating na bagyo. Bago pa ako makapag-reply, tumawag si Darwin. Sinagot ko, inilagay sa speaker. Nanginginig ng kaunti ang phone sa mesa. Roy, matandang ulol. Malakas ang boses ni Darwin. Makintab ba rin ng negosyante, pero basag na ng galit. Anong akala mo ginagawa mo? Nag-freeze ng accounts at nanggugulo sa buhay ko. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nasa likod ng lahat ng problema ni Renato? Pagsisihan mo, tong paghahila mo ng negosyo ko, sa maliit mong hinanakit. Tumayo ako. Naglalakad ba punta sa bintana, kung saan nagsisindi ang mga street lights sa dilim ng Quezon City. Maliit. Kinuha ko lang ang akin, Darwin. Ilang taon kong pawis ang nagpopondo, sa anino mong imperyo. Magbanta ka ng magbanta. Handa ang abogado ko. Tumawa siya ng malupit.
Abogado mo, please. May team ako nakakain sa almusal ng tulad mo. Umatras ka o ililibing kita sa court costs. Hindi deserving si Renato nito. Sinisira mo siya dahil sa inggit. Inggit. Nag-flashback ako. Unang beses mag-host si Darwin ng family reunion sa malaking bahay niya ilang taon pagkatapos ng hiwalay. Tawa si Renato sa mga joke niya habang binabalewala ang tawag ko tungkol sa job lead na inayos ko. Ako ang nagtayo ng tulay. Siya ang nagnakaw ng daanan. Sinisira. Tinuturuan ko, Darwin. Bagay na hindi mo ginawa. Tunay na responsibilidad. Lumala ang tawag. Dumami ang banta niya. Restraining order. Countersuit hanggang pinutol ko siya. Isave mo yan para sa judge. Click. Katahimikan. Pero hindi nagtagal. Malakas na katok sa pinto. Parang kulog. Pumunta ako sa entryway. Sumilip sa butas. Si Renato, gusot-gusot, buhok-willed. Mata nakakatakot sa ilalim ng ilaw sa balkonahe. Binuksan ko ng kaunti ang pinto. Nakakabit pa ang chain. Renato, hindi magandang oras. Itinulak niya ang pinto. Nanginginig ang kahoy. Pasok mo ako, Tay. Sobrang layo na to. Kinuha mo ang kots ko, bahay ko, at ngayon sinasabi ni Darwin may audit daw. Sinisira mo lahat. Binaklas ko ang chain. Umatras habang papasok siya ng mabilis. Mabigat ang hininga sa frustration. Ang lampara sa sala ay nagbibigay ng anino sa galit niyang mukha. Kita ang airbags. Sinisira. Ikaw ang sumira sa sarili mo, anak. Nakasandal sa akin habang tinatawag na tatay si Darwin. Panahon na para tumayo ka. Itinuro niya ako. Tumaas ang boses sa matatalim na pi. Hindi mo gets. Tumutulong si Tito Darwin. May alok na lugar at pautang. Bitter ka lang kasi mas maganda ang pinili ni Mama. Aminin mo. Bitter. Isa pang flashback sa reunion kung saan bumulong si Elena. Maganda para sa atin si Darwin, Roy. Move on ka na. Nag-move on ako sa pamamagitan ng pagpopondo sa buhay ni Renato mula malayo. Ngayon, sa mainit na hangin sa pagitan namin, matatag ako. Mas maganda ang pinili. Pili ko kayo. Bawat sweldo, bawat sakripisyo. Kontrol ang tulong ni Darwin. Lumayo ka riyan o harapin mo ang consequence mag-isa. Naglakad si Renato, tinamaan ang photo frame. Lumihis ang lumang family picture. Consequence. Walang bahay ako dahil sayo. Ayusin mo to o sasama ako sa demanda ni Darwin. Agawan namin kayo ng lahat. Umabot sa rurok ang bangayan. Sigawan niya sa mga dingding. Matatag ang sagot ko. Demanda lang. Nasa akin ang katotohanan. Sa wakas, lumabas siya ng malakas ang pinto. Nanginginig ang frame. Pinanood ko mula sa bintana habang sumakay siya sa sasakyan siguro ni Darwin. Umiingay ang gulong habang mabilis na umaalis. Lumubog ang gabi, pero buhay ang hangin sa hindi pa tapos na laban. Mga repercussions na malapit na. Habang nawawala ang tail light sa dilim, may delivery van na dumating kinabukasan. Umiidol ang makina habang binababa ng driver ang mga liham. Lumabas ako sa balkonahe. Mainit na ang araw sa mga opisyal na sobre na ibinigay niya. Ningning ang seal na parang badge ng progreso. Sa loob, binuksan ko isa sa mesa sa kusina. Foreclosure notice ang lumabas. Papasok na sa proceedings ang bahay ni Renato. Malinaw sa itim na tinta ang timeline ng eviction. Dumaan ako sa property mamaya. Maayos ang andar ng Vios. Bumagal ako malapit sa curb. May moving truck sa driveway. Mga trabahador na nagbubuhat ng kahon sa maulap na langit. Inuutosan sila ni Renato na nakabalikat. May mga damo na sa dating maayos na damuhan. Parang basag din sa pagkukunwari niya. Hindi ako tumigil, tiningnan ko lang mula malayo. Tahimik na kasiyahan habang tumatama sa kanya ang realidad. Nag-vibrate ang phone ko habang nagmamaneho. Si Renato uli. Huminto ako sa tabing ilog. Tahimik na tumatama ang tubig sa pampang. Sinagot ko, Tay, please. Naputol ang boses niya. Malayo sa galit kagabi. Puno ng desperasyon. Dumating ang eviction notice. Nag-iimpake na ako ng lahat. Wala na akong pupuntahan. Temporary lang sa lugar ni Darwin. Pero tulungan mo ako. Kahit isang beses na lang. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Lumang leader sa daliri ko. May alaala, si Renato nung bata, mga 10 anyos, hawak ang kamay ko pagkatapos ng bagyo. Umaasa sa akin na ayusin ang mundo. Ginawa ko ang generator. Nagtayo ng safety net. Ngayon nakabaon na yung batang yun sa ilalim ng mga taon ng pagiging entitled. Isang beses na lang. Buong buhay na ng isang beses. Anak, matuto ka rito. Magtayo ka ng sarili mo. Nakipagtawaran siya. Mabilis ang salita. Magsosorry ako. Putulin ko si Darwin. Kahit ano.
Huwag mo akong pabayaang matulog sa kalsada. Hinila ko ng pakiusap, pero hinawakan ko ang linya. Hindi binabangon ng sorry ang respeto. Tumayo ka, Renato. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Pinatay ko ang tawag. Sumabay ang agos ng ilog sa hindi maiwasang consequence. Quick text update kay Ati. Tom, confirm niya. Umaandar ang proceedings. Nabibigo ang attempts ni Renato na istall. Mamaya, inilagay ko ang mga notis sa drawer ko. Bumubulong ang mga papel habang naupuan. Napunta ang isip ko sa mga nakalantad na kahinaan ni Darwin. Paparating na ang audit sa negosyo niya. Bulong-bulungan ng irregularities. Humihigpit ang lambat, higit pa kay Renato. Kasama ang mga papel ng eviction ni Renato na maayos nang nakafile. Matalas pa rin ang gilid na parang hindi pa tapos na issue sa isip ko. Kinuha ko ang folder at pumunta sa tahimik na cave sa may Tomas Morato. May amoy ng paparating na ulan ang hangin ng tag-init habang nagparada. Tumunog ang pinto ng pick-up pagkababa ko. Sa loob, umuusok ang latte sa sulok na mesa. Hinalo sa mahinang usapan ng mga tao na nagbabasa ng dyaryo. Dahan-dahan akong uminom. Pinapakalmahan ako ng init habang tinawagan ko si Ati. Tom, nakadikit ang phone sa tainga ko sa gitna ng tunog ng mga tasa. Roy, updates. Crisp ang boses ni Tom. May reports na ako. Na-flag ni Ellen. Tax discrepancies ni Darwin. Yung mga shoddy deductions sa feelings noong nakaraang taon. Sabi ko habang binubuksan ang folder. Nag-ingay ang mga papel. Oras na para i-activate. Anonymous tip sa BJAR o sa channels. Tumigil siya. May nag-shuffle na papel sa kanya. Teho. Ako ang hahawak ng formal complaint sa contacts ko. Mabilis ang trigger ng audit sa ganitong compliance issues. Ipadala mo ang packet. IPE certified mail natin ngayon din. Tumango ako sa sarili, nagsusula sa napkin, matatag ang ballpen. Habang tinitingnan ko ang sumari ng ebidensya, overstated expenses, questionable offshore links, may alaala, mayabang na toast ni Darwin sa holiday gathering noon, mataas ang baso. Sa pagdatayo ng legacy, sabi niya na may kindat kay Renato habang nakatayo ako sa likod. Nakatago ang magaspang kong kamay matapos mag-wire ng pera para sa trip nila. Siya noon ang nanggulo. Ipinakita ang sarili bilang visionary. Ngayon ilalantad ko ang basag ng pundasyon niya. Binaba ko ang tawag, nag-email ng scans mula sa phone ko. Puno na ang upload bar. Sa labas ng bintana ng cave, buhay ang kalsada, mga sasakyan na parang GR ng plano ko. Mamayang hapon, habang binabantayan ko mula sa bahay, napansin ko ang unang replays. Local business news sa laptop na nagsasabi ng bulong-bulungan ng investigasyon sa firm ni Darwin. Clients na umaalis sa gitna ng rumor ng fines. Hindi sinagot ni Darwin ang test call ko. Voicemail pagkatapos ng 2 ring. Pamilyar na makinis na greeting pero tense na ngayon. May voicemail niya noong gabi. Evasive ang tono, may strain. Roy, ano man ang plano mo, tigilan mo. Pwedeng mag-usap. Ayusin natin ng tahimik. Hindi ako sumagot. Sa halip na cross-check ng databases para sa mas maraming leverage. Sumisilang ang screen, matatag ang resolve ko. Lumalabas ang mabilis niyang restructuring attempts sa public records. Asset shifts, pero huli na. Dumadami ang penalties. Nanginginig ang imperyo niya. Lumaki ang katahimikan niya. Bahagi ng tagumpay sa tahimik na bahay habang ibinababa ko ang phone. Pawi sa ilalim ng papalubog na araw. Kinang ang ilog sa tabi ng kalsada. Napunta ang isip ko sa posibleng sorry. Mabigat ang hustisya na parang dapit hapon. Mahinang katok ang narinig ko noong gabing yon. Hinila ko mula sa kusina kung saan malambot na lumulubog ang dapit hapon. Mahaba ang anino sa counter. Lumapit ako sa pinto, sumilip. Si Renato sa balkonahe, balikat na kalupaypay. Anino ng pag-aalangan sa ilalim ng takip silim. Binuksan ko. Pumasok ang malamig na hangin na may amoy ng paparating na ulan. Renato, sabi ko ng mahinahon, umatras ako. Pasok ka. Dahan-dahan siyang pumasok, kamay sa bulsa, mata nakayuko. Binuhay ko ang lampara sa sala. Mainit na liwanag ang bumalot sa kwarto. Tumayo siya malapit sa ibabaw ng fireplace. Tiningnan ang lumang family photo bago nagsalita. Mababa at pauntol ang boses, puno ng pagsisisi. Matapos ang walang tulog na gabi sa malamig na lutsuri ni Darwin, naharap niya ang katotohanan. May kapalit ang tulong ni Darwin. Walang laman ang mga pangako niya kumpara sa mga taon kong tahimik na sakripisyo. Winasak na ng eviction notice ang pride niya. Tay, malaki ang kasalanan ko. Ang eviction at pag-crash kay Darwin. Lahat na realize ko na. Tinake for granted ko lahat. Tinawag kitang talo habang nabubuhay sa pawis mo. Sorry ako. Totoong sorry. Sumandal ako sa dingding, naka-cross arms, inabitin ko ang confession.
May flashback, si Renato nung teenager. Masaya matapos kong gawin ang treehouse niya. Tawa namin sa ilalim ng tag-init, kasiyahan na hindi makukuha ni Darwin. Gayon may matuwiti na sa innocence na yon. Salita lang ang simula, anak, pero aksyon. Matagal kang nakasandal sa saklay. Tumango siya, kinuha ang maliit na sobre mula sa jacket. Sulat kamay na liham, maingat na nakatupi ang gilid. Alam ko, wala nang handouts. May interview ako bukas. Manual labor tulad ng sinimulan mo. Si Darwin, umatras na rin siya matapos ang business hits. Ngayon ko lang nakita na ginagamit niya lang ako para makaganti sa'yo. Bumukas uli ang pinto. Si Annalyn na dumating ng walang pasabi. Mahina ang ikot ng susi niya. Pumasok siya, naramdaman ang moment. Suporta ang presensya niya. Tay, nag-text si Renato. Okay ba kayo? Humarap si Renato. Medyo naputol ang boses sa vulnerability. Te, aminin ko na. Tama si tatay. Kailangan kong magtayo ng sarili ko. Naupo kami sa mesa. Tahimik na hapunan ng sandwich na inihanda ko. Maingat na inilagay ang mga plato. Tumango si Annalyn ng may encouragement. Mahina ang mga salita. Hakbang yan, Renato. Laging patas si tatay. Pinatawad ko siya roon. Matigas na handshake ang nagtatak. Walang drama, hangganan lang. Pamilya pa rin tayo. Pero tapos na ang suporta dito. Kita mo sa pagkakamit. Tahimik si Darwin, walang kontak. Malinaw ang mensahe sa kawalan niya. Umalis si Renato na nangangako ng pagbabago. Niyakap ako ni Annalyn. Proud ako sa iyo, tay. Mamaya, habang ina-archive ang lumang files sa drawer. Simbolo ng pagtatapos ang ingay nila. Lumabas ako sa likod bahay. Tinitingnan ang mga bituin sa langit ng Quezon City. Tahimik na nagtuos sa bagong simula. Kung gusto niyo ang kwentong ito, pakilik niyo ang video na to. Mag-subscribe sa channel at i-share niyo ang inyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.